Una-una, Prof, pag-usapan natin 'no, kailan ba yung field work nitong survey na ito? Ilan yung respondents? And number three, head to head ba itong ginawa niyo at bakit? Okay. So, sinagawa yung survey noong July 4 to 11, 2026 of course. 1,200 adults. Ang margin of error ay plus minus 3%. At ginawa to, yung period na to na-cover yung first few sessions ng ating, or first few trial days ng ating Mhm. impeachment. Na-cover rin obviously ito yung announcements, no? Ni Ma'am Lenny na hindi na siya tatakbo. Mm. Definitely, no? Kasi na-announce niya no Feb yan, noong March, no? Paulit-ulit sa social media. Tapos marami kaming probes, Christian, no? Hindi lang naman ito. May ilalabas kami na tandem, yung hypothetical tandem. Mm. Nilabas namin kasi nung first quarter to at medyo ginagawa namin to since last year. So sa ating mga kababayan, yung yung etong particular probe na to, isinagawa na namin to isang buong taon last year 2025. So Mm. importanteng konteksto na to kasi ang lamang ho ni VP Duterte, tama, VP Duterte kay Mayor Lenny ay umaabot from 15 to 25 percentage points. Tambak talaga buong last year. Last year. Yung January, nung ginawa namin to ng March, no, nabigla kami, biglang lumapit. No? Hindi namin naintindihan, baka siguro may mga pangyayari, hindi rin namin masabi, na yung tinest namin ulit this second quarter, kung tama pa rin yung, kung may trend, no, na palapit. So kaya Mm. namin sinasabing, when you look at the big picture, talagang nagnanarrow yung gap. Pero lamang pa rin po si VP Sara Duterte dito sa aming survey. Gaya ng Mm. nakikita sa maraming survey. Pero dito sa amin ho, yung gap ho nagnarrow, na lalo na pag tinignan natin yung last year po, napakalaki ho ng wala akong quarter na lumapit ng ganito si former Vice President and now Okay. Naga City Mayor Lenny Robredo. Yung isang tanong dito, what explains this? Bakit sa tingin niyo nagnanarrow yung gap in a Yeah. hypothetical one-on-one face-off? Okay. So ito yung hypothetical, hindi ibig sabihin ito yung lalabas sa eleksyon, hindi rin ito sinasabi na ito na ang numbers, no? Ito ay hypothetical, snapshot lang po to. Kaya kailangan rin malaman ng ating kababayan yan. Now, maraming factors kasi pag tingnan mo yung kinumpara mo yung first quarter natin at saka itong second quarter for the same matchup, pareho hong bahagyang bumaba yung mga numbers nila. Sa ngayon ho, si VP Duterte nangunguna sa survey namin at 43%, minus 3 percentage points yan compared to the first quarter. Mm. Si Lenny Robredo ho, Mayor Lenny Robredo ay 34%, minus 1 One. percentage point. Lahat yan nasa margin of error. Mm. Ah, Importanteng maintindihan ho yun na kailangan namin, sinasabi namin na may galaw, no? May gumalaw sa dalawa. Nag-soften po pareho. Na malalaman natin yan pag tinignan natin doon sa granular level ho, doon ho sa regional at saka sa class ABC, no? So ibig sabihin talagang nangunguna pa rin si VP Duterte pero bumaba ang lead niya, no, from 11 percentage points ng quarter 1 to 9 percentage points. Na alam natin nasa margin of error 'yan. Lumaki rin ho yung undecided block natin. Okay? So Mm. anong hindi, wala akong dominante sa race kung gaganapin yung race during the period of the survey. Hindi ho settled yung race na to at alam naman natin hypothetical to, malayo pa ang 2028. Pero nakikita natin nagnanarrow talaga. Mm. Lalo pag tingnan mo from the big picture since last year. Okay. Sige nga, anong nakikita yung posibleng paliwanag dito? Is it Okay, because of, yeah. Sarah's doing or undoing or Len Robrer's doing or undoing? I think it's both at some level kasi well, okay. Tingnan yung istorya muna ni VP Duterte, no. Importante na tandaan natin na yung ito yung nakita natin top line national. Pag tinignan niyo yung report namin na available sa Facebook, pwedeng kahit sino mag-download yung full report. Makikita natin na regional yung istorya nito, no. Saan malakas si VP Duterte? Makikita natin, no, most of Visayas at most of Mindanao. Pag tinignan mo naman si sa top line, tinignan mo nationwide, yung numbers ni Mayor Robredo,
yung balance Luzon at saka most of Luzon, no, north and south, and to some degree, no, may leaning to ang ibang areas, no, sa well, initially nung first quarter hawak na ng ni ni Mayor Robredo yung Metro Manila. So ito yung first big story, Christian. Bumagsak ho ng 20 percentage points si Mayor Robredo in this particular survey. Now, ang tingin lang namin, hypothesis Saan po, namin, ito sorry? kasing Sorry, epekto, sorry. yeah, Saan po? yes. Saan Sa siya Metro bumagsak? Manila po. Metro Manila. Metro Manila, okay, para maintindihan ng mga kababayan natin, nung first quarter ho, ito ho yung numero. 52 si Mayor Robredo, 32% si Mayor Sara Duterte. Vice Ngayong President. quarter 2, Mm. 34-34, nagtay. Tabla. Hindi tumaas masyado yung numbers ni VP Sara kasi 32 lang siya ng quarter 1, 34 siya ngayong quarter 2. Pero talagang malubhang, talagang bumaba. Sobra yung binaba, yung decline ho sa numbers ni Mayor Robredo, 20 percentage points from 52 to 34. Bakit So kaya? ang tingin namin dito, yun yung nag-announce siya eh. Sinabi niya ayaw niya nang tumakbo eh. So sa second quarter, hindi pumunta yung boto kay VP Duterte, nagpunta sa undecided, Christian. So naghahanap ng panlaban, tama ba? Naghahanap sila ng panlaban. bagong ano. At makikita natin yan kasi makikita rin namin yan sa yung long list ng possible preferred presidential candidates. May iba mga member ng kilusan nila na nagkaroon ng bump sa numbers. Like who? Most notably si Risa Ontiveros. So yan, nagka-bump siya. Second major story, and kaya nga sabi nag-soften on both sides. Sa Mindanao naman, nagka 12 percentage point drop po from quarter 1 to quarter 2. Now, maraming pwedeng rason yan, no? Hindi lang siya nagka-drop doon. Nagkaroon siya ng mga drops all around the country, no? Lalo na sa regional level. Ang tingin namin, epekto to ng impeachment or run-up to the impeachment. Hindi namin alam kung tama yung hypothesis namin. Ito ay palagay lang namin. Hindi pa namin sinasabing ito ang totoong sanhi, no? Pero yung bunga nito, ito nga, nagbabaan sila pareho. Nagbabaan pareho si VP Duterte at saka si Mayor Lenny. Yung lead rin nationally, gumalaw rin. Okay? So ano yung picture na nakikita natin dito? So yan ang, kasi pagka nakita mo lang yung numero, 43 versus 34, parang ang laki. Pero pag tingnan mo siya, at a national level, parang divided yung bansa eh. Parang polarized siya, no? So yung Balance Luzon, NCR, yan area na leaning towards Mayor Lenny. Nawala lang yung lead niya sa NCR kasi nga nagsasabi siya na ayaw niya na tumakbo. Pati sa Class ABC, laki ng binagsak ni Mayor Lenny. So a lot of them moved to undecided. Hindi sila na-convert towards VP Duterte. Yung isa naman, kay VP Duterte, I think yung pinakamalaking impact talaga, yung impeachment. Kaya bumaba yung numbers niya sa stronghold niya sa Mindanao. Pero di ba mas accurate na determinant yan kung talaga magsa-survey kayo, tatanungin nyo kung bakit hindi mo iboboto si Sara Duterte, di ba? Tapos babanggitin nila kunwari among the choices yung pagkakasangkot sa sa di anomalya kunwari o dahil sa issue na hindi maipaliwanag. Pero hindi ba predictable naman yan Prof, na kunwari dahil si former Vice President Len Robredo nagsabi na hindi siya tatakbo, hindi naman talaga natin in-expect na boboto sa kabila yung kanyang grupo, hindi po ba? Hindi naman talaga tayo mag-expect na magkakaroon ng bump kay Sara coming from the Lenin supporters. Naturally, maghahanap sila ng pwedeng panglaban kay Sara, hindi po ba? It's possible na pwedeng ganon or pwedeng lalong bumagsak yung numbers ni Mayor Lenny, but hindi naman siya masyadong bumagsak, no? In fact, nag-narrow pa nga yung gap eh. So very very nominal yung impact ng equivocation niya, except sa national, no? 34 siya ngayon quarter 2, nung quarter 1 35 siya. So, it's we were thinking mas malaki pa eh yung babagsak kasi yung iba ho, medyo malaki yung bagsak, Christian. Yung iba nagsabing hindi na sila tatakbo. So may impact sa kanila. Kay VP Lenny parang yan lang ang impact nationally. Pero pag tingnan mo sa granular level, sa regional level, ang lalaki ng bagsak sa NCR. So NCR is
not leaning to VP Duterte kasi hindi naman nag-change yung numbers niya dito. It's just move from decided to undecided. Naghahanap Hmm. ng bagong kandidato siguro. So, yun Puwede yung bang ano, yun ano ang nakikita namin. puwede bang, possible conclusion dito, at least base sa data, yung Mm. mga supporters ni Leni Robredo talagang nandun para sa kanya at ang Yeah. gusto siya yung tumakbo. Kung hindi siya tatakbo, Yes. naghahanap sila ng iba, yun yun. Yes, ganun na. I think that's a fair hypothesis to make, Christian. Siyempre hindi natin kasi tinatanong pero mukhang wala masyadong rason para bumagsak ng ganun kundi dahil nag-announce siya many times na hindi siya tatakbo at na-capture ng Mm. survey namin yung movement from decided Lenny to undecided.